At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang hindi inaasahang balita ang lumabas mula sa Malacanang. Si President Coutinho ng Norte Jr. ay kasalukuyang nasa ospital matapos ang isang malubhang kondisyon na naglakay sa kanyang buhay sa panganib. Ayon sa mga ulat, ang Pangulo ay isinugod sa ospital matapos makaranas ng malubhang sakit sa dibdib. Kaya't agad siyang dinala sa isang pribadong ospital sa Metro Manila kung saan siya ay ginagamot ng mga eksperto. Ayon sa mga doktor ng Pangulo, iniiwasan nila ang paglala ng kondisyon ni PBBM at patuloy na binabantayan ng kanyang kalusugan. Isinasagawa ang ilang mga medikal na pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Ayon sa isang source mula sa Malacanang, ang Pangulo ay nananatiling matatag sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang kinahaharap. Hindi pa matiyak ang eksaktong dahilan ng kanyang kalagayan, ngunit ang mga ekspertong manggagamot ay nagsasagawa na ng masusing pag-aaral sa kasalukuyan. Samantala, isang emosyonal na pahayag naman ang nilabas ng ating First Lady na si Liza Smugs kaugnay ng kalagayan ng kanyang asawa. Sa harap ng media, humingi siya ng tawad sa publiko at ipinapaabot ang kanyang pasasalamat sa mga dasal at suporta ng mga Pilipino. Ayon kay First Lady Liza, ang kanyang mga pahayag ay isang pagpapakita ng taus-pusong paghingi ng kapatawaran. Hindi lamang sa mga hindi inaasahang pangyayari, kundi pati na rin sa mga isyong kinakaharap nila bilang pamilya ng Pangulo. Humihingi po kami ng inyong pag-unawa at pagpapatawad. Alam namin na sa mga ganitong pagkakataon, ang mga balita na hindi inaasahan ay nagdudulot ng takot at pag-aalala. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat dasal at mensahe ng pag-asa sa inyong ipinadala. Ang aking asawa, ang Pangulo, ay patuloy na pinapalakas ng inyong pagmamahal, pahayag ni First Lady Liza Marcos. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na't maraming Pilipino ang nag-aalala sa kalusugan ng kanilang leader. Bagamat ang Malacanang ay hindi pa patuloy na nagpapaabot ng mga updates, ang mga ilang personalidad mula sa larangan ng politika at showbiz ay nagpaabot din ng kanilang dasal at suporta sa pamilya Marcos. Maging ang mga miyembro ng Kongreso ay nagbigay ng kanilang saloobin na nagsasabing ang buong bansa ay nananatiling para sa mabilis na paggaling ng Pangulo. Patuloy na subaybayan ng mga kagalagayan ni PBBM at ang mga susunod na hakbang na gagawin ng kanyang mga doktor. Isang bagay ang tiyak, ang Pilipinas ay umaasa sa kanyang mabilis na paggaling at muling pamumuno upang ituloy ang mga proyektong pangkaunlaran sa bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Po nagpo-post, hindi po pwedeng baliwalain lang, di ba? Yung post po ni Jay Sonsa talagang kinikilala po yan. Hindi naman po simpleng tao yan. Hindi naman po simpleng si Jay Sonsa po ay hindi naman po simpleng mga vlogger yan na basta-basta lang, no? Matagal po sa Mel NJ, matagal po sa larangan ng pagbabalita yan, di ba? At matalino pong broadcaster yan nung siya ay kapanahunan niya sa ABS-CBN at sa iba pang kung saan man siya naglagi, no? Kaya pag sinabi niya na meron pong mga sources yan na dati na nilang mga source na pakalat-kalat lang. Parang mga sila Deo Makalma yan eh. Hindi nyo pwedeng i-ignore yung mga bubwit nila. Okay. Hindi naman nila sinasabing fake news. 'Di ba? Ang sinasabi ni Jay Sonsa, ngayon, kung hindi totoo, ang dali lang naman. No? Kung kailan may binabalita sila Jay Sonsa na ganyan, ang dami po nangyayari. May baha. May paparating na naman pong bagyo. Ano ba naman yung warningan yung mamamayan? Warningan yung mga LGUs na maghanda na tayo. Para hindi tayo yung minsang mga paalala ba, mawawala pati yung alanganin, di ba? Yung pag-aalinlangan na talagang may nangyayari na sa kanya na hindi na kayang mamuno. Actually, ito pakita lang po di tapos na kagad yung issue na yun, di ba? Kung alimbawa ngayon lumabas siya, kahit i-ignore niya, mahilig naman mag-ignore yan. Kahit i-ignore niya yung balita na yun na mga tungkol sa medical emergency na naganap. Basta magpakita lang siya at magmonstra-monstra tungkol sa parating na bagyo o mag-report lang tungkol sa ano naganap na bagyo. Sabihin niya na hangin na may problema kaya
Kaya may patuloy na yung flood control. Kaya ano kaya? Humingi ka uli hingan nyo naman ng budget yung laban sa hangin naman. Kasi kwentuhan na rin lang naman yung mga proyekto natin. Flood control, wala naman na control na flood. Hangin daw eh. Di hangin control naman kaya. Pwede kaya yun? O, doblehin nyo kasi mas malupit yung hangin kaysa sa bagyo. Magpakita lang po, mag-announce lang po ng mga kahit na ano lang. Para po, kasi po hindi po biro yun na walang presidente tayo. Wind control na. Taasan nyo. Gawin nyo ng 1 trillion a day. Para gunaw na talaga. Akalain nyo, may flood control. Hindi napipigilan yung baha. Nung nagpaliwanag yung presidente dahil sa hangin, wind control naman ngayon. Budgetan nyo, doblehin nyo yung 1.4 billion, gawin yung 3 billion a day. Ewan ko na lang, pag nakalusot pa yan. May palusot lagi eh. Binangga ng barko. Ship control. Triplehin nyo budget. 5 billion isang araw ship control. Gawa kayo ng highway para sa mga naglulukuhan na tayo. Pero ang pinakamalapit na tanong. Thank you very much muna kay OFW Hero na nagbigay sa atin ng $199 na pangkape. Balikan po natin, no? Hindi po to kasing bigat ng hair follicle test. No? Ang gusto po ng tao para mapabulaanan yung bintang na merong mga medical emergency na naganap na wala na po sa wisyo, magpakita lang po. Mahirap po ba yun? Kaya, yung media rin kasi, alam mo kay Tatay Digong, walang control yung media eh. Kahit mambastos to si Mr. President. Sino pong mayor ang sunod na itutumba? Kala mo, protector ng mga drug lord eh. Magpakita lang ngayon. Hindi naman humihingi ng kung ano-ano. Okay, punta na po tayo rito kay Alice Go. Nahuli na po sa Indonesia. Ito po ang detalye. Ayon po sa report ng GMA7, PAOK CC Chief Gilbert Cruz confirms Alice Go arrested in Indonesia. At higit pa po dyan, no? Si Senator Sherwin Gatchalian din po ay nagsabi na I was informed that the NBI that Go Waping alias Alice Go was arrested in Tangerang City, Jakarta. Tangerang niya. Tangerang City, Jakarta, Indonesia at 1:30 on September 4. Ngayon kanina lang pong madaling araw. She is currently in the custody of the Indonesian police at Jatanras Mabes Polri. Yan. Ayon naman po kay NBI Director Jaime Santiago said that their counterpart informed of Go's arrest around 1 a.m. Hawak na ng Indonesia Police. Yan po ang pahayag ni Santiago. Meron naman pong mga video at picture dito. Sa mga nagdudura, meron naman pong picture. Kaya po siya ay tinanong po siya kung sinong kasama niya. Kung kasama ba yung napapabalita o inamin ni Kasi Ong. Yung mga nagtatangka po, yung mga gandang-ganda kay Ong ay karelasyon po ni Wesley Go, si Kasi Ong, ay hindi po kasama sa napapabalitang naaresto. Iyan, no? Mag-isa lang po ang so far ang pinarating ng Indonesian Police dito po sa ating mga otoridad. Okay. Ang tanong, yan po, harapin po ni Alice Go ang patong-patong na kaso na tax evasion, yung mga tungkol po sa Pogo, human trafficking, etc. Graft. At siyempre po yan sa kawaranto niya na siya po ay pinatatanggalan ng posisyon bilang mayor. Iyan po ang mga update natin. Tanong, nahuli na po si Alice Go. Ang isa pong katanungan, Mr. President, nasaan na po yung sinasabi nating, alam nyo na, heads will roll. Meron po ba? May nabalita po ba? May in-announce po ba na heads will roll? O wala? No? Kasi, ito po, nakakailang heads will roll, heads must roll, heads will roll. Nakakailan na po kami parinig tuwing may kapalpakan po. Nagmamatapang. Putya, dati, maghanda na. Nung nakarang sona, hindi po ngayon. Tinukoy, ang dahilan ng pagtaas ng mga presyo ay smugglers, price manipulators, and hoarders. Hoarders
smugglers, and price manipulators. Maghanda na kayo. Pucha, pinaghanda yung mga smugglers, naghanda naman. May nahuli na po bang mga smugglers? O, pare-pareho lang eh. No? Pag habang mainit pang issue, habang mainit pa po ang issue, talagang pinaghanda. Naghanda siguro yung mga smugglers. Hindi lang natin ang alam kung saan naghanda. Baka ipinaghanda sila. Meron na po ba kayong namoblema? Namoblema? Meron na po bang nilabas na nahuli o napakulong na smugglers orders? Wala, no? Kaya tuloy-tuloy lang. Bakit hindi nalulutas yung mga problema sa pagtaas ng bilihin? Putya, hanggang tokis lang eh. Hindi katulad ni Digong, PI kayo, sige, nguya ko sa inyo yung pera na yan. Sinisingil tayo na magtutubig. PI kayo, kami pa may utang? Hindi na po kami maniningil. O paano maningil si Tatay Digong? PI kayo, pag hindi kayo nagbayad ng buwis, papasara ko yung terminal niyang pal na yan. Hindi kayo makakalipad yung aeroplano nyo. Di bayad si Lusyutan. Kasi, importante po sa leader na pag nagsalita ka, makikinig lang po yung mga kriminal pag tinutuo mo yung sinasabi mo. Yun po yung pagkakaiba ng leader na pumoporma lang at totoong leader. Si Tatay Digong, nangako siya nung mag-eleksyon. Kaya, takantaka ko rito sa investigasyon sa war on drugs eh. Pinangako ni Tatay Digong yan eh. Pag ako nanalo, mga PI kayo, papatayin ko kayo. Nung nanalo, ano nangyari? Nagkatotoo, di ba? Kaya, ano nangyari? Sumusunod yung mga kriminal. Totoo pala itong sinasabi nito. Eto ngayon, nakatakas si Alice Go. Ang tagal na panahon. Tapang-tapangan. Heads will roll. Asan na yung heads will roll? Nahuli na. Wala pa rin heads will roll. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Last zona. Maganda na kayong mga smuggler. Dahil kung ano man yung sinabi, hahabulin kayo. Hinabol yata. Ano ba ginawa niyo sa mga smugglers? Hindi niyo inabutan? Mga price manipulators. Kaya po, tuloy-tuloy lang yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi wala naman yan. Wala yan si Marcos. Ganyan siguro sabi ng mga kriminal eh. Hanggang salita lang yan. Yun po yung mga code blue ba tawag nyo dyan? Hindi ko alam kung ano yung code blue. Kung yung sinasabi nyo, yung sinasabi na may medical emergency ayon kay Jason Sa, simple lang po ang solusyon dyan. Magpakita lang. Magpakita lang na wala. Normal na normal siya. Problema kasi rito, no? Sa gobyerno natin, nawala ilang linggong hinanap si Alice Go, ilang linggong napahiya. Kinakailangan magsalita para hindi mo kang kahiyaya. Pag nagsalita pa naman si BBM, kala mo yung sa Twitter, ano kayo ngayon? Mayroon ba si Duterte ganyan? Wala. Wala si Duterte salitaan lang. Dahil si Duterte pag nagsalita, siniseryoso ng mga kriminal. Maniwala ba kayong kay Alice Go lang yan? Walang kasangkot yan na taga-gobyerno? Posible. Sabihin nyo na naman, kasangkot yan, gobyerno ni Duterte. Ano pong mangyayari? Sa heads will roll. Wala lang na naman. Nahuli na, wala lang. Tuloy-tuloy lang din sila. Sabi siguro ng mga kasabwat, maniwala ka naman dyan. Heads will roll. Wala pa naman napatanggal yan sa pwesto. Yun ang sasabihin ng mga kriminal. Kung ikaw mga kriminal dyan, tuloy-tuloy lang. Baka nga ipagmalaki pa nila yan eh. Di ba? Yung mga criminal elements dyan, yung mga kasabwat dyan sa kung saan mga ahensya, ipagmamalaki pa yan eh. Gusto mo ba makatakas? Kami nagpatakas kay Alice Go. Nakita mo ba? Kayo ba? Sige. Basta ihanda mo milyones mo dyan. Gagawin pa yang si Alice Go, yung kaso nila Alice Go, gagawin pa pong, pag hindi nyo yan nahuli ang mga kriminal dyan,
Gagawin pa nilang halimbawa yan sa pag kami yung nagpaalis si Alice Go. Nakita mo ba si Alice Go? Di ba nakaalis? Ang mali lang ni Alice Go, nag-stay sa gano'n, di ba? Kaya kayo, pagka dating nyo ron, punta kagad. May nakahanda na kagad kayo kung saan kayo pupunta. Pero mas mataas na ang presyo. O sige, okay lang. Wala po yan. Walang heads will roll. At kita nyo, iba-iba na kwento, di ba? Meron, ito po mga kwento to ha, hindi po akin to. Nabasa ko lang to sa internet. Ganito mga kwento, di ba? Parang ano raw, yung tumira, sinakal, siya rin daw yung tumawag, yung nanakal. Kasi hindi na makahinga. Yung isa naman, pinukpok daw ng cellphone. Kaya nasa emergency rin. Humahaba po ang kwento eh. Ano ba naman magpakita kayo? Pabulaanan nyo. Hindi naman hair follicle test yan na kinakailangan yung kabahan eh. Kahit ba ini-ignore nyo, hindi magpakita lang kayo, tapos na yung kwento na yun. Ay, hindi pala totoo. Yung mga smugglers nga, meron na po ba kayo napahuli na smugglers? Meron na ba napahuling smugglers? O yan daw yung dahilan ng pagtaas ng mga presyo, smugglers, hoarders. Meron na bang hoarders na nabalita? Kasi kung meron na hoarders na napahuli, napakulong, edi inaaraw-araw na ibalita yan. Yung mga pangarap nga, binabalita, pangarap pa lang. Yan pang may nahuli. Kaya nga wala nalulutas eh. Yung mga kriminal hindi takot sa inyo dahil wala yan, hanggang tokes lang yan. O, di ba? Ngayon, pag matagal kayong hindi nagpakita, tama yan si Karen. Kunwari, 1 linggo kayong hindi nagpakita, ano naisipin ng mga tao? Tama yung kwento siguro, nagpagaling lang. O, yan pa isa. O, tuwan-tuwa kayo ngayon. Bumaba na ba presyo ng bigas pag nakakahuli kayo ng makatulad ni Alice Go? Ang tansya ko dyan eh. Ano po ba sabi? Di po ba ang sinasabi po, si Alice Go, small time lang sa Pogo. Si Alice Go, small time lang po yan sa Pogo. Pinalalaki nyo lang para malaki din achievement. Di lalo na. Okay, punta na po tayo rito. Nakakatuwa po, no? Kahit papano po, kinocongratulate po natin to si Marcoleta. Kahit papano meron, kahit mag-isa lang siyang kumu-question. No? Ganon din po si Rufus Rodriguez. Natutuwa po ako kasi napanood ko po yung move niya na wag nang busisiin dahil yung tradition ba. Ito pong kongreso, lahat po ng long tradition nila na kortesiya sa lahat ng vice president. Tapos may tradition din po pala sila pagbago pa lang, no? Pagbago pa lang yung isang cabinet official, wag nang busisiin yung budget kasi bago pa lang eh. Kortesiya po pala yun, no? Lahat eh. Lahat po ng kortesiya binago lahat para masiraan lang si Sara Duterte. Sinamantala nila eh. Kasi kung si Sara Duterte po ay DepEd pa rin, baka bawasan ng budget yan o hindi na ipasa yung budget. Kasi po yung BP budget hearing, hindi sila nakaporma. Humingi pa nga sila na extension. Magre-regroup sila eh. Hindi umubra yung stick to plan natin. Ano kaya plano nila sa susunod? Abangan namin yan. O yan, kay Rufus Rodriguez ngayon, expose kayo. Ganyan din pala, no? Pinapasan nyo lang pagbago. Pero sayang naman ang pagkakataon na ipahiya nila si BP Sara Duterte. Sayang po, meron pa nga nag-privilege speech. Intindi rin, no? Nag-privilege speech para siraan ng Vice President ng Pilipinas. Tama naman pwede kayo mag-privilege speech, pero talaga, sisiraan mo yung Vice President ng Pilipinas? Alam nyo, may nabasa ako sa Twitter, ang problema ng Kongreso, feeling nila ng mga congressman at ilang senador, mas mataas pa sila sa Vice President ng Pilipinas. Ganun po pumapasok yung hangin sa utak nila. Porket sila ay meron tinatawag na power of the purse. Meron sa kanila nagmumula yung pera.
Hindi po yung pera sa kanila nagmumula, yung pamimigay, pamamahagi ng pera sa kanila manggagaling. Pumasok po sa tuktok nila na mas mataas pa sila sa Vice President ng Pilipinas. Kaya nagkakagulo eh. First time kasi nila yan. Ganito po kasi, no? Lagi nila sinasabi, first time to na nangyari na merong ganyan tao. Hindi po naman sila binastos eh. Di ba? Doon nga yung si Minette eh. Si Minette like what I'm answering, but I'm answering. Di ba? At ang malupit po nun, sinabi po ni BP Sara, ito po ang sasagot ko sa lahat ng katanungan ninyo. Sinabi, hindi naman po naglihim. Ang lahat po ng isasagot ko ay I forgo. Thank you very much kay OFW Hero. Wala po nilihim eh. Ngayon, pasalamat po kay Rufus Rodriguez dahil po dyan na pinoint out po ninyo. Ngayon, nagtataka kayo, bakit naman may ganun? Sinagot-sagot yung mga congressman. First time po yung sa history. Kasi first time din po na umasta kayong mas mataas kayo sa Vice President. Alam niyo po ba yung kaya binibigyan ng kortesiya? Magaganap kasi yan eh. Alam niyo yun? Hindi niyo naman kayang balatubain yung Vice President dahil mas mataas sa inyo yun. Di ba? At hindi rin papayag yung Vice President na babastusin niyo. Kaya talaga magka-clash kayo. At sino po nagwagi? Supposedly, magwawagi kayo dahil 1 versus 47 eh. Pero ang nangyari, kinawawa kayo, binugbog kayo ng iisang tao. Kaya bumabawi kayo sa pa-interview, paglalabas ng mga press statement, no? Hindi na nakaharap si BP Sara. Kaya, Rufus Rodriguez, bagamat nagpapasalamat ako na minob mo yun at pinakita mo na yung mga kasama mo sa Kongreso, very willing silang sirain lahat ng magagandang tradisyon ng nauna sa kanila na House of Representatives at naunang mga congressman para ipahiya si BP Sara. Ang problema, sino po yung nakakahiya? Ipapahiya nyo yung tao ng nakatalikod. Hindi nyo siya kayang mapahiya nung siya ay nakaharap. Kaya talikuran nyo siyang ipapahiya, yung hindi siya nakaharap, yung hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili. Di ba? Okay. Punta tayo rito kay Marcoleta. Yun lang yung kay Rodriguez eh. Pero at least may isa, no? Kumu-question dito. Kinwestiyon yung CHR. Bakit hanggang ngayon wala kayong action na ginagawa sa mga paglabag sa human rights? Akala kasi ng CHR, wala na silang dapat gawin. Di ba? Akala nyo kasi CHR, porket hindi involved. Akala kasi ng CHR, tagapagtanggol sila ng mga rebelde. Akala ng CHR, tagapagtanggol lang sila ng mga kalaban ng mga... Kita mo kung sumagot dun sa mamaya, ano natin yan. Akala kasi ng CHR, tagapagtanggol sila ng mga kritiko ng pamahalaan. Paano po yung supporter ng pamahalaan dati na tinabla? Wala kayo? Wala kayo nakikitang human rights violation? Yung sinasabi nila naghihintay, hindi pa tapos. Palusot lang yun. Sabi nga ni Marcoleta, hindi matatapos yan. Kasi hintayin nyo matapos sila Torre. Ano ba mga pronouncement ni Torre? Hindi sila matatapos hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy. Ibig sabihin, wala kayong... Dapat, per day, ang investigasyon nyo. Suggestion ko lang ha. Marami na akong suggestion lately. Kasi napupuno na rin ako eh. Madali lang naman eh. Hindi nasabi to ni Marcoleta eh. Di gawin yung per day, kung araw na to, mayroong nilabag na human rights, report nyo yan ng day na to. Hindi naman po continuation yun eh. Ngayong araw na to may namatay. Bakit namatay? Tinirgas. Hindi ko po sinabi na yun, na halimbawa ganun. Hindi ko alam kung ano kinamatay nun eh. Kung ano yung ano. Kaya nga kayo mag-imbestiga eh. Pero may namatay, di ba? Eto mga halimbawa, binugbog, isang miyembro binugbog ng September 1, halimbawa, may nabugbog na miyembro. Yun, report nyo na kagad yun. Isang report na hindi nyo haantay na pangkalahatan. Per day ang gawin yung report. Siyempre, hindi nyo gagawin yun. Di ba?
Lahat ng karapatang pantao, lahat dito may karapatang pantao. Pwera lang yung mga Duterte at Duterte supporters. Duterte supporter ba yan? Putya, wag natin imbestigahan yan. Bakit natin tutulungan yan? Wala namang human rights yung mga Duterte. Hindi naman kasi mga human yan. Ganun ba ibig nyo sabihin? O bakit yun hindi kayo concerned dun sa human rights lahat? Ang daming human rights violation. Ito pa sinabi niya, no? Simple, kala ko idudugtong pa nga ni Marcoleta eh. Tsaka nakita niyo yung pagkatapos nung magtanong ni Marcoleta, hay salamat natapos din. Parang ang tindi, parang ang tingin nila kay Marcoleta Congressman din po si Marcoleta. Kahit ayaw niyo yung tanong niya, may karapatan siya magtanong. Sabi nung chairman, hay salamat natapos din. Nakalimutan siguro naka-on yung mic. Ang tindi. Concern na concern, ang sabi ni Marcoleta, inuulit-ulit niya lang di ba? Ako, halimbawa ko, tama yun si Marcoleta eh. Kung tumutulong lang, inalimbawa niya sarili niya, ako ba pag tumulong? Ako saan nyo ba, ire-red tag nyo ba ako? Hindi, di ba? Bakit nyo sila nire-red tag? Tumutulong kasi sila pero sinisiraan nila gobyerno. Kasama sa human rights daw yung paninira. Kasama nga sa human rights. Pero hindi nila kinukundina yung dapat nilang ikundina. Halimbawa ko, sabihin, yan pro yan. Kinukundina ko. Paano mo ko ako saan? Kinukundina ko. Yun lang naman yun. Kung hindi mo makundina, tapos aangal ka ba? Ikundina mo para hindi ka na. Pakasimple na sinasabi ni Marcoleta, di ba? Ikundina mo. Hindi ka na ngayon pagbibintangan na ikaw ay kasapi niyan o may kaugnayan ka diyan. Kinukundina mo. Di ba? Simple lang yun. Ayaw nyo ikundina. Pareho kayo ng sinasabi. Sinasabi nun at ikundinan nyo yun. Hindi na kayo ire-red tag. Hindi naman sila, ang tanong ni Marcoleta, anong ginagawa nyo para mapigilan? Kasi continuous eh. Continuous na nilalabag yung mga karapatan ng mga KOJC members. Anong ginagawa ninyo? Sangkay. May tungkod na. Hindi na po gaanong makalakad. Ayan, mayroon pong update tungkol po kay former President Duterte. At medyo tayo po ay, kumbaga, nagugulat sa mga pinaggagawa ng mga to. Tingnan nyo to, dating presidential spokesperson, Salvador Panelo, says he has urged former President Duterte, Rodrigo Duterte, to run for Vice President to form a Duterte slate. Ngayon, mga sangkay, tingnan po muna natin ano nga ba ang mayroon kay Tatay Digong ngayon. Ayan. Ito po si former President Duterte. Tingnan nyo mabuti, mga sangkay. May tungkod na. Hindi na po gaanong makalakad. Matanda na. O, yan po si former President Duterte. Ayan, o. Tapos, ito pa. Tingnan nyo po yung video na to. Ayan, tingnan nyo po yung video na yan, mga sanggay. Si former President Duterte po yan. Naglalakad. Matanda na po si former President Duterte. 'Di ba? Hindi na po niya kayang maglakad na wala pong tungkod eh. Tingnan nyo ha. Ngayon, mamaya mga sangga, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kinakawawa nila itong si Duterte. Okay?
Ito pa yung isang video. Pagpasensya nyo na yung caption na ito mga sanggay kasi ito po ay post ng isang, syempre, pag DDS, ayan na natin, pagbigyan na po natin sila kasi ganun po talaga ang mga supporters ni former President Duterte. Talagang fanatic na fanatic po yan. Nakalagay po kasi dito pinakamagaling na presidente sa Pinas. Pero syempre, lahat naman po may kanya-kanyang galing itong mga naging pangulo sa ating bansa. Ngayon, tingnan nyo yung lakad ni former President Duterte. Ngayon mga sangkay, ano ba ang pinopoint out natin dito? Kasi itong mga taong to, itong sila Panelo, mga sangkay, biruin nyo, gusto pong patakbuhin si dating Pangulong Duterte sa pagka-vice presidente. Guys, wala namang problema eh. Walang problema na tumakbo si former President Duterte for any position sa government. Pero ang problema po kasi, mga sangkay, hirap na nga po maglakad. Si Tatay Digong, tingnan nyo yan. Tapos, ang ginagawa pa po nila, pinipwersa nila na tumakbo sa pagkasenador o kaya pagka-vice presidente. Bakit? Kasi alam ng mga taong to mga sangkay na wala po silang mapapala kung wala si Duterte. Kasi aminin man po natin o hindi, si Duterte ngayon, may ano pa siya, may karisma pa po siya. Ito po yung inaasahan nitong mga kaalyado ni Pangulong Duterte na magsasalba sa kanila. Sa madaling sabi, si former President Duterte, ginugulangan po nila. Sige, sinusulsulan nila. Tumakbo ka sa pagka-vice presidente. Tumakbo ka sa pagka-senador. Bakit? Para makinabang yung mga nakapaligid kay Duterte. Yan o. Ayan, nakalagay po mismo, dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Gustong mga sangkay magkaroon ng Duterte slate sa halalan 2028. Imagine niyo kung anong klaseng lakad mayroon si Tatay Digong sa 2028. Di ba mga sangkay? Guys, pakilike ang video natin. Okay? Hindi po ako against sa mga Duterte. Hindi rin po ako, neutral po kasi ako eh. Pero pro-government po tayo. Hindi po tayo magiging anti-government. Kaya nga po, binabalita po natin kung ano nagagawa ni PBBM. Dinidebunk din po natin yung halimbawa yung pulboronic video na yan mga sangkay. Hindi po natin pinaniwalaan yun dahil napaka-imposibleng maging totoo yun sa video pa lang, di ba? Sabi po ni Emma, madaming yumaman ng mga nakasandal sa kanya sa totoo lang. Correct. Kasi aminin man natin o hindi, mayroon pang binubuga itong si Duterte pagdating po sa kasikatan ng kanyang pangalan. Though, ito yung nakakalungkot na balita sa part naman po nila former President Duterte. Kasi habang dumadami po o tumatagal ang panahon, dumadami po yung issues nila. Ngayon mga sangkay, ang tanong dito, ito lang yung tanong, bakit nga ba dumadami ang issues ng mga Duterte? Bakit? Dahil po sa mga sulsul. Sino yung mga sulsul? Kayo na mismo magbanggit mga sangkay. Sige nga, banggitin nyo, sino yung mga sulsul sa paligid ni former President Duterte? Tingin ko nga mga sangkay, yung mga nagsasalita nun, yung mga sinasabi ni former President Duterte na bangag ka, si BBM, ganito. Tingin ko yung circle ni former President Duterte yung nang-uuto niyan eh. Ito, sabihin niyo to. Siyempre, matanda na mga sangkay. Diba? Matanda na si Tatay Digong eh. Ngayon, pagdating sa stage, yun talagang sasabihin. Ngayon, mga sangkay, sa tingin nyo, sino yung nanggagamit kay former President Duterte?
Ginagamit na lang nila si Panelo Sulsulian, si Rokia. Si Rocky ba yan? Mga DDS. Hindi na sila naaawa kasi political interest. Exactly. Political interest. Politika po talaga ang gusto. Alam nyo yung mga sangkay, nakikita kasi ng mga to na itong si Tatay Digong, itong si former President Duterte, kaya pa pong pakinabangan ng mga to. Na makabalik o magkaroon sila ng platform muli para po iangat yung kanilang mga pangalan. Kita nyo ha, ito ang nangyayari. May maisog. Maisog rally. Tingnan nyo yan mga sangkay. Ito ha, itong Filipinos are not for sale. Kung matino po silang tao, papayagan ba nila si former President Duterte na magsalita pa po sa stage na ganyan na po maglakad? Sige nga, kung matino po silang tao, of course, may mga sasabihin ng iba dyan, drama lang o ano, ganito. Opinion nila yun eh. Pero ayun nga mga sangkay, ang punto natin dito, mahina na po si former President Duterte. Dapat pinapagpahinga na po ito nila Panelo. Hindi na po nila sana sinusulsulan na tumakbo. Ano lang mga sangkay no na itong mga to